Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ang karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Isang magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, maging na rin pong ating po mga kababayan overseas, mga Filipino overseas workers. Kumusta na po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo ha. Kung anumang oras meron kayo dyan, sana ho kayo po ay nakatutok pa rin po sa Kilos Pronto. Ngayon po ay araw po tayo ng Wednesday, midweek po tayo ngayon ha. March 29, 2017. Aba, malapit na hong mawala na ho ang buwan ng Marso. Papasok na ho tayo sa Abril. Kaya't samahan niyo po ako sa isang oras po na talakayan dito po sa Kilos Pronto. Ngayong gabi, abay solo ho tayo. Wala ho ang aking pong partner na si Ben Tulfo, pero mararaos po natin ito. Tututukan po natin at Kilos Prontong aaksyonan ang mga reklamong inyo pong inilapit po dito po sa Kilos Pronto. Mula Metro Manila, probinsya man yan o maging sa labas ng bansa, ang inyo pong mga sumbong, ora mismo bibigyan po natin yan ng solusyon. Makilahok, makianalisa, mga ka-KP, interactive po ang ating programa. Bagamat wala ho tayong sala ng balita, pwede pa rin ho kayo magpadala ng inyo pong mga suwestyon, mga mungkahe, kung ano pong inyo pong pabati, ayos po sa akin yan. Tatanggapin ko po yan para makapiling ho namin kayong gabi dito po sa Kilos Pronto. Kaya, eto na ho ang nag-iisang sumbungan ng bayan sa prime time. Kung sila po ay nagbabalita, dito po marami pong aksyon na nangyayari. Mainit na issue, balitaan at imbestigahan, umpisa na! Huli sa video, salpukan ng taxi at motorsiklo, tsuper ng dalawang bihikulo. Nabulaga sa U-turn na ito. Sino ang may sala sa dalawang kumag na ito? Alamin sa Kilos Pronto. Sa kalsada ng Metro Manila, maraming eksenang makikita. Nagmamaneho ng tricycle na ito isang halimbawa. Batas trapiko, hindi alintana. Mga bata, idinadawit pa. Alamin sa Kilos Pronto. Mga taga-Caloocan nagtatanong, mabahong imburnal at sirang kalsada, kailan kaya magagawa? Mr. Mayor, atensyon! Kailan ka aaksyon? Alamin sa Kilos Pronto. Sa Ramos, Tarlac, may makikita. Hindi lang palay ang nasa kalsada. Mga motorista ay nabubulaga. Poste sa gitna ng kalye. Iniwan lang basta ng gumawa. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Umpisa na talaga ho mga ka-KPs. Ito, alam niyo ho ba mula Enero pa lamang po hanggang buwan ng Pebrero ngayong taon pong 2017, abay dumadami na ho ang mga nangyari pong aksidente. Umabot na daw ho sa 8,000 ang naitalang road accidents nationwide sa buong Pilipinas po yan. At base po yan sa talaan po yan ng Highway Patrol Group, HPG, na Philippine National Police, dyan po sa Campo Crame.
Kung ikukumpara po ang datos na yan sa first quarter po ng taong 2016 mula Enero hanggang Abril. O dinagdag na ho tayo, di ba? Ang per quarter kasi 3 buwan. Ito po, 4 na buwan pa lamang po yan noong 2016. Abay, meron na naitalang may higit 10,000 road accidents nationwide. At ayon po sa PNP HPG, base ho sa kalkulasyon nila, posibleng mas tumaas pa daw ho, naku po, ang bilang ng road accidents ngayong taon kung hindi daw ho mag-iingat at mawala ng disiplina ang mga motorista. At dahil po dyan sa ganitong sitwasyon, dapat na bang patalimin pa ang ngipin ng batas trapiko? Dapat lang. Kung barumbado ho mga tsupero natin sa kalye, sigurado hong hindi ho tayo ligtas sa kalsada. Tulad ng susunod na video ninyo pong matutunghayan, 2 mga motorista, abay nagpang-abot. Ito, disgrasyang abot nila. Salpukan ng mga sasakyang nasa pool ng kamera. Ilan lamang yan sa mga istoryang atin nang naipalabas dito sa Kilos Pronto. Kalinsabay nito ang palagiang pagpapaalala sa mga motorista na kapag nasa kalsada, iba yung pag-iingat ang dapat baon nila. Ngunit, sa dashcam video na ito, nakuha noong 19 ng Marso ng kasulukuyang taon, sa bahagi ng Regalado Highway, Quezon City, isa na namang aksidente ang nasa pool ng hulicam. Banayad na binabaybay ng mga motorista ang kabaan ng naturang kalsada. Ilang saglit lamang, isang motorsiklo ang naaktuhang nag-counterflow sakay ang isang babae at driver na lalaki. Subalit, dire-diretso itong sumalpok sa isang taxi na nooy mag-U-turn. Boom! Tapon! Kung aanalisahin, parehong nagkamali ang 2 motorista. Ang motor, humaharurot na nag-counterflow. At ang taxi, garapal na nag-U-turn sa hindi tamang lugar. Maaari sanang maiwasan ang ganitong aksidente kung ang bawat isang motorista may disiplina at pag-iingat sa pagmamaneho. Nagpapaalala ang Kilos Pronto na sa bawat maling aksyon sa kalsada, 2 bagay lang ang dulot ito, abala at disgrasya. Ako po mga ka-KP, marami ho talagang dahilan kung bakit po nagkakaroon po ng disgrasya sa kalye. Unang-una po dyan, yung kawalan po ng disiplina po ng ilan po natin mga motorista, mga mamang tsuper na walang disiplina. Ganun po talaga ho ang nangyayari. Isa pa dyan, yung wala hong pagpapalaga sa ating pong mga kasama ho, sa mga pasahero dyan po, sa ating pong sakay, tulad po ng motorsiklo. Akala ho niya, siya na si Batman, wala na hong untouchable na ho siya. O kita nyo naman. Imbis na siya lang ho madisgrasya, idinamay pa ho niya yung kanya pong rider ho sa likod. Kaya kita ho ninyo nangyari. Disgrasya po yan. Kaya bukod po rin po dyan, ang kondisyon po ng ating po sasakyan. Hindi ho yung bara-bara lang ho tayo. Sakay lang ho tayo ng ating po sasakyan. Dapat tingnan rin po natin ang kondisyon po ng ating po mga sasakyan. Meron nga sinasabi nga ho ang ating po mga eksperto sa larangan po ng transportasyon. Yung pong sinasabi nilang blow bag. Pero dinagdagan na rin po nila ho yan, yung blow bagets. Ano ba ibig sabihin ng blow bagets? Ito po yung kung B, ito po yung baterya. Ay dapat i-check no ninyo yung baterya. Yung L naman po ay light, ang O ay oil, ang W naman po ay water, ang B ay brakes, tama. At ang A naman po ay yung hangin, yung air. At yung G naman po ay yung gas. Kaya importante yung gas. Kung wala kayong gas, hindi ko kayo makakaandar. At syempre, dinagdagan ho nila yung E, pati T and S. Ang ibig sabihin po ng letter E ay yung pong engine, ang inyong pong makina. Importante ho rin yung i-check po araw-araw po yan. At syempre, yung gulong, yung tire. Kung medyo pasintabi ho sa mga medyo kalbo kailangan nyo i-check po ninyo ang inyong pong mga gulong. At syempre, ang panghuli, yung letter S, ang inyong pong sarili. Kung hindi po kayo kaaya-aya mag-drive, wag na ho kayo mandamay ng iba po yung mga kababayan po mga motorista para hindi ho tayo malagay po sa alanganin. So yan po ang ating paalala sa mga bibiyahe po sa darating pong bakasyon. Okay, dito tayo. Dako tayo mga ka-KP sa Pukaw na mo. Problema ho ng mga residenteng nag-ugat po noong pang 2009. Hindi pa rin daw ho na-aksyonan. Naku po. Kaya naman para sa lokal na pamahalaan ng Caloocan, Pukaw na mo. Panoorin po natin.
Sa post ni Ray J. Pumabello noong 18 ng Marso taong kasulukuyan, ipinanawagan niya ang sirasirang kalsada sa kanilang lugar at katabi nito, drainage na may masangsang na amoy at pinamamahayan na raw ng mga lamok. Kaya upang beripikahin ang naturang sumbong, kilos prontong tinuntahan ng aming team ang naturang lugar. Sa Maharlika Street, Block 16, Barangay Bagong Silang, Caloocan City, nakumpirma ng kilos pronto ang reklamo. Sa pagkakataong ito, nakilala rin namin si Reynaldo Bello. Ayon sa kanya, nag-ugat raw ang problemang ito matapos masira ng bagyong Ondoy ang kanilang kalsada at drainage. Dulot tuloy nito, perwisyo sa mga residente dahil sa masangsang na amoy na galing sa kanal. Pag-aalala rin nila ang mga insektong nabubuhay sa naturang kanal na malapit lang sa mga kabahayan. Maaari kasi magdulot ito ng sakit lalo na sa mga bata. Naano na po yung mga lamok, mabaho po. Kawawa naman po yung mga bata. Sa lamok, meron na bang insidente dito na nagkakasakit yung mga bata dahil sa ganung klaseng insekto? Ay, wala pa naman po, pero hindi ko rin po inaasahan na may mangyari na pong ganun. Kasi habang maaga po, masolusyon na po yan. Panawagan nila sa lokal na pamalan, pukaw na mo! At aksyonan ang matagal na nilang problema. So po sana maayos po, maging maayos yung daanan, magkaroon po ng magandang dalo yung tubig. Para yung madaanan rin po ng tao, maganda rin po. Grabe ho, no? Yung kondisyon ng kalsada ho dyan, talaga ho, mahihiya rin po ang mga hayop na dumaan po dyan. Ito para sa kilos prontong solusyon, nasa linya ho si Architect Numer Bater, ang hepe ho ng Caloocan City Engineering Office. Architect Bater, magandang gabi ho. Si Alex Santos po to sa kilos pronto, sir. Good evening. Magandang gabi po, Sir Alex. Opo, Architect, masasabi po natin, yan po bang daanan dyan po sa may barangay Bagong Silang na sinasabi ho niya Maharlika Street, it's a local street po ba yan o masasabi ho natin national road po yan? Local po yan. Local po siya. Street po yan. Oho. So ano pong pwede ho nating aksyon para ho maibsan po yung reklamo ng ating mga kababayan po dyan? Agad-agad po, Sir Alex, papupuntahan po natin ng inspector natin yan, ng mga engineer natin sa Caloocan Engineering Office, para po mapag-aralan kung ano po yung maganda natin gawin, kung saan po pwedeng patakbuhin yung Drainage, no? Drainage Oho. yan. Pa-estimate na rin po natin, at kung medyo maliit lang naman po yung magiging cost niyan, baka po magawa nating paraan. Pero kung medyo malaki-laki po, i-recommend po natin sa ating butiing mayor, Mayor Oscar Malapitan, Opo. na maisama din sa mga priority projects. Oho, ang sabi nga ho ng mga residente ho dyan, ito daw ho ay dulot daw ho ng nakarampong pagbaha, yung Ondoy ho, kaya siguro nasira ho yung parte ho ng drainage po dyan. So madali ho bang maayos ho yan? Meron ba ho tayong budget siguro po dyan, sir? Yung 2017 budget po natin, Sir Alex, to be honest po, naka-allocate na po yun sa mga proyekto ng Caloocan. So, titingnan po natin kung may matitira pa pong budget para may recommend po natin sa ating mayor. Kung hindi naman po, pwede po nating, sa tingin ko, pwede naman namin, kumbaga pwede natin gawa ng temporary solution. Yes, oho. Baka pwedeng mahukay lang muna po natin para mapatakbo lang po natin yung drainage ng maayos. Oho, yung isa kasi... Yun po yung titingnan po natin. Oho. Architect, ito po bang area na ito, marami ba hong dumadaan po dyan? Hindi ko masyado hong nasisilayan po. Ito po ba'y madalas pong dinadaanan? Sa tingin ko po, parang interior na, hindi naman po siya main road eh. Opo. Interior po na road dyan. So mukhang hindi naman po ganun kabisi yung kalsada na yan. Siguro po, Architect, kung meron pa kayong plano na temporary solution po dyan, gawin ho natin. Siguro, it's... tamang-tama po ngayong panahon po ng tag-init, medyo hindi po umulan, mas mapabilis po natin pagpapagawa ho dyan. Temporary solution, sir. Opo, Sir Alex, gagawin po natin ng paraan. Okay, sige. Si Architect Numer Bater, thank you so much, sir. Maraming salamat din. Salamat po. Mula po yan sa Caloocan City Engineering Office. Okay, siguro si Mayor. Mayor, malapitan. Ayos-ayos, sir, ha? Baka pwede ho nating ma-actionan po yan. Kung pwede rin po, bisitahin po natin. Pero para medyo makita ho natin ng ating mga kababayan po dyan sa Bagong Silang, Caloocan, Barangay, nakikita ho nila ang kanila pong madaling malapitan na si Mayor Malapitan.
Okay, dito tayo. Mula sa kalsada, isa na naman pong poste ang nakakaabala. Nako, pakalawang story na natin to Mga poste na naman ho ng kuryente na nasa gitna ho ng kalsada ang inireklamo ho ng mga motorista. Diyan po yan sa may Ramos Pura Road, bayan ng Ramos, lalawigan ho ng Tarlac. Nag-ugat daw ito dahil sa isinagawang road widening ng Department of Public Works and Highways o DPWH noong pong last quarter po ng 2016. Ngunit ang problema, kung mapapansin nyo po, ito po sa picture, naiwan po ang naturang poste na yan. Delikado ho yan. Pangamba ngayon ng mga motorista ay maaring peligrong may dudulot po nito. Kung kayo po ay madalas dumadaan, kaya ho ninyong iwasan ho yan. Pero what if kung kayo po ay baguhang mga motorista, kumbaga, dayo kayo from Metro Manila, babiyahe kayo papunta Tarlac, magugulat ho kayo. Mabutit meron naman pong sign na iiwasan nyo. Pero kapag kayo ba'y bago ho dyan sa bagong salta ho kayo dyan, sa may Tarlac area, sigurado hong masasapul po ninyo ang poste niya. Hindi ko lang humalaman kung bakit nagawa po yung road widening project ho dyan, hindi malang po na-considera yung pong pagpapalipat po ng posting yan. Alam ho naman natin, ang poste ho niyan, siguro ho, kuryente ho yan mas maigi naman siguro na ilipat muna yan bago ho ginawa yung construction na yan. Pero, meron pong dahilan po dyan. So, tinatawagan ho natin ang pansin ang local government po ng Tarlac. Kung kayo po ay nakikinig dito po sa PTB4, siguro maigi pong gawa na po natin ng aksyon. Siguro, kung pwede, kausapin po natin ang utilities. Ito po'y maaring cooperative. Kung sino man po namamahala po ng kuryente dyan po sa area hong Tarlac, siguro ho maigi hong gawa na po natin ng solusyon kaysa naman po meron po madisgrasya po dyan na ilan po natin mga motorista na dumadayo po sa Tarlac. At habang wala direct, no? Wala wala tayong makakausap mula sa DPWH. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto mga ka-KP. Ito po yung nabitin ho nating magbibigay ho ng aksyon. Yung po sa problema ho ng nakatiwangwang ho nakatenga pong poste po dyan sa gitna po ng kalsada. Dyan po sa may Ramos Pura Road, sa bayan po ng Ramos, dyan po sa lalawigan po ng Tarlac. Mapanganib po yan. Ang picture po pinadala ho yan ng ating pong concerned citizen na si Bullet Sarmiento. Siguro po, siya ho siguro ay nabulaga rin po dyan sa pangyayari yan. Okay, nasa linya ngayon po para bigyan tayo ng kilos prontong aksyon at solusyon. Nasa linya si Engineer Jesus Abogado. Engineer na, lawyer pa. Engineer, magandang gabi ho. Siya po ay taga Tarelco, Tarlac Electric Cooperative. Engineer, good evening. Alex Santos po. Magandang gabi po, sir. Opo, si Alex po to, Engineer. Engineer, oo, mukhang nabatid naman ho siguro ho ninyo. Alam na ho ninyo po itong problema dyan po sa may Ramos Pura Road na may poste ho nasa gitna ho ng kalsada. Ganun po ba? Ganun po ba, sir? Alam ba ho ninyo yan, sir? Yes, sir. Before that, Opo. Gusto ko nang magpakilala. Opo. Ako po ay nagtatrabaho sa Tarelco. Electric Cooperative. Opo. Opo. Sa pamunuan po ng aming mahal na General Manager, Alan G. Bermudez, sir. Opo, okay. Engineer, anong pwede ho natin magawa po dyan? Pwede ba ho natin mailipat po yan, yung poste? Medyo nasa gitna kasi ho ng kalsada. Delikado ho yan sa mga dumadaan po motorista. Yes, sir. Yung pong situation po dyan, bro, yung Ramos Pura Road, ito po yung road widening ng DPWH. Opo.
kung saan yung mga poste namin dati nasa Gilid ho, nasa gilid, oho. nasa gilid. So, nagkaroon po ng road widening itong 2016. Oho, alam na ho namin ho yun, engineer. Yes, sir. Opo. Kaya po So, ganito na lang ho, para maigsi po tayo ho, engineer. Anong pwede ho ninyong magagawa ho dyan? Kaya ho ba yun, isang araw ho, mailipat ho ninyo po yung poste na yan? Tanggalin yung poste ho niyan sa kalsada? Actually po, yung pong mga poles namin po na dyan sa top ng Ramos, nailipat na po namin hanggang sa may Ramos boundary pura. Okay. Hanggang, bali po yung natapos po kasi ng mga nagro-road widening hanggang doon pa lang po sa boundary pura Ramos. So yung pong mga poles po namin, nailipat na po namin doon sa proper way. Opo, nakita ho namin, meron ho kayong mga poste yung bago na sa gilid ho. Pero meron ho talagang nag-iisa pong poste, solong-solo ho niya ang kalsada. Baka pwede ho ninyong matanggal na ho yan. Kailan ho natin pwede matanggal ho yan, sir? Actually po, sir, kaninang umuwi po ko, pinasyalan ko po yung site, Opo. Ramos. Wala na po yung sinasabing poste kung saan po yung sinasabi na. Wala na. Nasa gitna. Wala na po siya. Wala na. So naayos na pala ho ninyo yan. Yung po kasing mga post na yun, Oho. post po na ngayon. Okay. Mga telecom, PLDT po. Ah. So, natanggal na po yun. Okay. So, wala na ho tayong problema ho dyan. So, ayos na pala to. Ayos na po. Ayun, yun naman pala eh. Kung pwede ko po malaman kung kailan po may-report po yung kung saan yung post. Ito po ipinaabot to sa amin ni Bullet Sarmiento, isa pong concerned citizen po. Bullet Sarmiento po. Opo, taga Ramos Tarlac po siya. Baka siguro ho'y naisip po niya siguro idulugo dito sa Kilos Pronto sa programang ito para ho madaling maaksyonan. Baka siguro sir, pwede ho ninyong mabisita ulit. One more chance. Subukan ho natin. Actually po, yung ginagawa po ng pamunuan ng Tarawan, meron po kasi talagang program ang DPWH sa road widening. Opo. Ang ginagawa po namin, sinatabayan po namin ng paglilipat. Yun. After po nila makapag-construct ng sa widening, at the same time yung drainage, so Opo. kami naglilipat para sa Ikagaganda ho ng daanan po dyan. Mainam naman ho yun, engineer, na pinagaganda ho ng DPWH ang kalye na yan. Pero nga lang ho, naipaabot ho sa amin ito ni Bullet Sarmiento, ito pong concern po niya, ito pong poste, nag-iisa pong poste sa gitna ho ng kalsada. Baka siguro po, kung sa tingin ho ninyo, engineer, wala na hong problema po dyan sa kalyeng yan, siguro baka tomorrow ho, baka pwede ho ninyong bisitahin ulit. Double check ko natin kung talaga ba ho wala na ho yung posting nakahambalang po dyan sa kalsada, sir. Sige po, sir. Okay. Asahan niya po. At tapasyalan po na rin po siguro yung concerned citizen, yung Apo. resident, si Mr. Bullet Sarmiento. Opo. Para malaman po kung ano po meron pa po siyang nakikita. Okay. Actually po, yung buong area coverage po namin, Clear na. malawakan po road widening ang ginagawa ng DPWH. Mhm. Kaya ang ginagawa po namin, yan po, para sa safety ng ating mga Yes. motorista. Ginagawa po rin, dilipat po namin sa proper way yung mga poste po natin. Oho. Ito po, sabi kasi ho ng staff ho ng Kilos Pronto ay hindi pa natatanggal yung posting yan. Baka naman siguro, engineer, hindi ba ho ninyo nabibisita ho yung lugar? Ito, pakiusap ko sa inyo. Total, meron na ho kayong sinabi na gagawa ho ninyo ng paraan ho yan. Why not tomorrow? Early morning ho, bisitahin ho ninyo. Yung medyo wala pa hong araw para hindi ko kayo maumitim. Pwede ba ho yun, sir? Yes, sir. Sige po. Okay. Kung Ayun. pwede ko rin bisitahin si Mr. Sarmiento kung saan po talaga yung Opo. exact location. Kasi po kanina pag-uwi ko sa bahay, pinasya lang po yung mismong site. Yung Wala naman, wala kayong nakita ho. Mula sa, yung buong Oo. na nagawang road widening, nailipat na po namin yung mga poles namin. Oho. At the same time, nakita ko rin po yung mga poles ng mga PLDT na bunot na rin po nila, nailagay nila sa may ibabaw po ng drainage. Nakahiga po yung mga poste doon. Oho. Okay, sige sir. Siguro time to time tomorrow, tatawagan ho namin kayo ulit para bigyan po kami ng update kung ano po yung nangyari po sa inyo pong survey dyan po sa sinasabi pong nakahambalang pong poste. Okay, sir? Okay, sir. Sige po. Thank you po. Si Engineer Jesus, abogado po yan ng Tarlac Electric Cooperative o Tarelco. Ayun, sana naman, no? Pati naman kung si Bullet Sarmiento ay nakikinig at nanonood, Bullet,
tawagan mo rin kami ha, para magkaigihan tayo dito. Okay, maraming salamat. Dito naman ho tayo, hindi pa naman po opisyal na dinedeklara o inaanunsyo ho ng Pag-asa na pumasok na ho ang summer season dahil nga ho meron pa ho dumadamping malamig na hangin na galing po yan sa bandang norte. Ito po yung hanging amihan. Marami na ho sa atin ang naghahanap na ho ng mga travel tour. Gusto ho na niyo talaga ho magbakasyon, lalong-lalo na ho sa araw ho ng Semana Santa. Sa buong biyahe ho ninyo. Eto, dahil dyan, marami na rin po mga travel agencies ang nag-aalok po ng iba't iba mga travel and tour package na may kaakit-akit po na presyo. Naku, minsan, may kasama pang promo. Pero maging maingat po tayo mga ka-KP ha, para malaman kung lehitimo ang mga naturang mga ahensya. Ito po ang paalala ho ng Department of Tourism o DOT. Panoorin po natin. Summer na, panahon na naman ng kabi-kabilang outing. Kaya naman patok sa marami ang all-in packages ng mga travel agency para sa hassle-free booking at reservation. But before you click that button, siguraduhin munang lehitimo ang inyong katransaksyon. Paano ba matutukoy na accredited ang isang travel agency? Narito ang ilang paalala mula sa Department of Tourism. Partner namin ang mga travel agencies at tour operators sa pag-promote at pag-market ng Pilipinas. Kasi sila talaga yung pinupuntahan din ng mga tao para mag-book ng kanilang mga travel papunta rito at kahit palabas ng Pilipinas. May accreditation program na mandato ng batas for DOT. So, para nila masiguro, meron kasi kaming quality seal na binibigay para sa mga accredited enterprises. Actually, hindi lang naman sa mga travel and tour operators, sa mga hotels, sa mga transport operators. Lahat yan, tinitingnan namin yung quality ng service. And also, para maprotektahan din ng mga consumers, sa mga turista, at mga bisita, na sila ay nakikipag-transact lang ng business para dun sa mga lehitimong mga operators. Kung maaari, i-check din kung kumpleto sila na mga sumusunod na dokumento. Pag nakita mo kasi yung quality seal ng DOT o kaya nandun siya sa listahan ng mga accredited enterprises ng DOT, ibig sabihin ng DOT, nagawa na nila yung checking ng lahat ng documents. Kasi lahat yung sinasabi mo, DTI permits, business permits, yung clearances, gano'n. Lahat yun requirements para ma-accredit ka dito sa DOT. Sa ganda at mura ng mga offer, talaga namang nakaka-excite bumiyahe. Pero ingat din, dahil baka ang pangarap na bakasyon, disaster ang maging bagsak. Maraming kasong nangyayari ngayon na nagbo-book yung mga tao ng diretso. Kadalasan naman nangyayari ito sa mga online booking. So may makikita sila sa website, magpo-post yung mga illegitimate o kaya yung mga hindi legal na mga operators, popost nila yung packages. Pagkatapos, sasabihin nila, ganun lang yung presyo nun, magbo-book naman yung tao, tapos malalaman niya, bogus pala yun. Sakaling mabiktima, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga otoridad. Ipagbigay alam din ito sa DOT para makagawa ng karampatang aksyon. Kung accredited sila ng DOT, ang parusa sa kanila, of course, after due process, tinatanggalan namin sila ng accreditation. Pero usually naman, 98% of the time, hindi accredited ng DOT yung mga gumagawa ng ganyan. Kasi pag accredited ka, na-verify ka eh. So yung nakakagawa ng ganyan, yung wala sa sistema ng DOT, di ba? So mas mahirap ang control sa kanila kasi wala sila dun sa systems. Hindi masamang maging extra ingat, lalo kung perang pinaghirapan ang pag-uusapan. Marami naman paraan yan. Ang pinaka-umpisa talaga niyan is pag may nagustuhan kang pakete, pumunta ka lang sa website ng DOT sa tourism.gov.ph. Tapos pangalawa, siguraduhin mo din na yung offer sa'yo kasi minsan sasabihin sa'yo ang mura kaya gustong-gusto mo. So dapat doon pa lang parang warning sign na yan sa'yo. Hindi rin dapat bayad ng bayad. So titignan mo rin yung site na binabayaran mo kung meron nga tinatawag na SSL. Pag meron kasi yung mga tatak na yon, ang ibig sabihin protected yung site na yon. So most probably legitimate na na payment provider yon. Kaya maging mapanuri at siguraduhin sa mga lehitimong agency at establishmento lamang lumapit para maging masaya at worry-free ang inyong bakasyon. Para hindi ho tayo nakasimango sa inyong pong pagbiyahe. Baka mamaya papunta ho kayo sa airport natin, sa terminal
Tapos yung pala ho, wala pala ho yung biyahe ho natin, naunsyami pala yung biyahe natin. Maging mapanuri ho, kung meron kayong mga kilala ho, mga travel agency, doon po kayo lumapit. At kung meron po kayong mga kaanak na naging successful po ang kanila pong biyahe, mas maigi pong humingi po ng konsultasyon sa kanila at humingi ng payo para hindi ho tayo yung sarili-sarili ho natin na nagbubukas na ho tayo ng ating pong computer. Tapos kapag nakahanap po tayo ng mas mura, okay po yung mura. Okay po nag-aabang. Pero kapag kayo po ay nagkamali, sa inyo pong pinipindot po dyan, sayang naman yung pera. Huwag po tayong mapaloko ho. Okay, speaking of travel, para sa mga OFW po dyan, abay may bago pong balita, may good news po ang ating pong Manila International Airport Authority dahil libre na daw ho ang terminal fee ng ating pong mga kababayang OFW. Pakinggan po natin ang ilan pa mga anunsyo po nila. Simula 30 ng Abril, libre na ang International Passenger Service Charge o terminal fee para sa mga OFW. Yan ay ayon sa kasunduan sa pagitan ng Department of Transportation, Manila International Airport Authority at ng 40 airline companies na nag-ooperate sa NAIA. Sa kasunduang ito, wala nang babayarang 500 at 50 piso na terminal fee ang mga OFW. Ayon kay Transportation Secretary Art Tugade, regalo raw ito ni Presidente Duterte sa mga OFW dahil mahal sila ng Pangulo. Dagdag pa ng DOTR, kasama sa mga makikinabang sa kasunduang ito ang mga pilgrims at mga atleta mula sa Philippine Sports Commission. Kasama rin ang mga delegado ng Pilipinas sa ibang bansa. Dagdag pa ng DOTR, para maging seamless at hassle-free ang serbisyong ito, plano ng ahensya na gawing online rin ang prosesong ito. Ibig sabihin, hindi na kailangan pumila ang mga OFW para makapag-refund sa pag-avail ng exemption na ito tuwing paalis ng NAIA. At para naman sa mga hindi exempted, ang kalahati o 50% ng mga travel tax kabilang na ang terminal fee na inyong binabayaran ay napupunta sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. 40% naman para sa Commission on Higher Education o CHED at ang natitirang 10% ay sa mga proyekto naman ng National Commission for Culture and the Arts. Ayun, sa mga OFW, mga kaanak po, i-inform nyo na ho ang inyong pong mga kaanak. Kung kayo po ay legit na mga OFW, libre na ho kayo ng terminal fee. Dahil gusto ho ng ating po Pangulong Duterte na medyo hindi po kayo nahihirapan po sa pila para ho magbayad lamang po ng terminal fee. Ayos na po dyan para maganda ho ang inyong pong paglakbay sa ibang bansa. Okay, dito ho tayo sa Hiwaga. Kilalanin ho natin si Marvin Arceo. Siya po ay 30 years old. Taga Cainta Rizal po siya. Meron po ho siyang tuberculosis meningitis. Ito po yung tinatawag na TB meningitis. Hindi daw ho alam ng doktor ang kanya pong tsansang mabuhay. Nawala na po ng memorya, hindi makatayo. Pinakakain na lamang po ng kanya pong ina. Inilabas na ho ng magulang dahil wala na ho kasiguraduhan ang pag-igi daw ho ng kanya pong karamdaman. Pero maigi po ay nag-research po sila at meron po sila natuklasan isa pong herbal supplement. Pakinggan po natin kung paano po umigi ang kanya pong karamdaman. Pagka-graduate ko, nag-apply lang ako sa Makati. Pag uwi ko, may sakit na ako. Diniretso na namin sa hospital. They come up with PTP meningitis. Wala siyang maalala. Pinapakain ko, sinusubuan ko, pinapaliguan ko. Eto, nung dinabas ko siya, that's the time na nagre-research yung husband ko. Nakita namin yung King's Herbal, sabi niya, bakit hindi natin subukan? Yun ang parang na-amaze ako. First time siya tumayo in 6 months. Na-complete na naalala niya kami lahat is 1 year. Yung doktor yung nagpa-check up kami. Sabi ng doktor, cleared na yung sakit ko.
fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay mga kakipi, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Dagsana ho ang mga reklamo at mga hinaing po ng ating po mga OFWs po. Dito po at pinaparating ho nila sa Kilos Pronto. At ngayong gabi, kasama ho natin sa studio, walang iba kundi si Daisy San Diego. Mula pa ho siya sa dinalupihan diyan po sa lalawigan ng Bataan. Gusto niya pong ilapit ang kalagayan po ng kanya pong kapatid na si Myla San Diego. Nakaalis po ng bansa si Myla noong Pebrero 18 at taong kasulukuyan. At nasa Dubai na po siya ngayon, sa UAE. Gusto na raw pong umuwi ng bansa ni Myla dahil po nalaman ng kanyang amo na siya po ay buntis. Medyo mamaya tatanungin natin sa kapatid niya. Masaklap, ayaw daw siyang pauwiin ng kanya pong ahensya. Magbayad daw muna raw siya ng mga ginastos bago po siya makauwi. Pakinggan po natin si Ma'am Daisy. Ma'am Daisy, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi din Okay, po. paano ba ho siya, unahin na natin, paano ho siya nakaalis ho ng bansa? May panawagan pa, no? Pakinggan ho natin yung panawagan pala ho ni Myla. Humihingi po ako ng tulong sa inyo na makauwi ng Pilipinas. Dahil gusto po akong ipakulong ng aming ahensya. Dahil daw po, buntis daw po ako. At alam ko daw po na buntis ako na pumunta dito. Hindi po totoo yun. Kasi bago po kami umalis ng Pilipinas, wala po kami kahit anong medical na ginawa sa amin. Lahat po kami wala. Kaya nabigla rin po itong si Myla. Okay, Daisy, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi. Okay, nung umalis siya ng Feb 18, unahin muna natin, bago siya umalis, siya ba'y dumaan ang tamang proseso dito sa ating mga ahensya sa gobyerno? Hindi po. Ay, hindi. Okay. Paano siya nakaalis dito? Meron sa Facebook ko, ang ka-Facebook niya ho lagi si Mind White. Okay. Ang tunay niyang pangalan, Minerva. Ibig sabihin, illegal recruiter ho to. Okay. Yun yung nag-ano, yung agent po doon sa agency. Okay, wag na ho tayo magsisiyan. Nandun Okay na ho po. siya doon sa Dubai, oh. Pero, nung pina-examine po siya ng kanya pong amo, doon po nalaman na buntis. Hindi alam pa ni Myla na siya ay nagdadalang tao na pala. Paano ho nalaman po na buntis siya? Ilang weeks na po ba siya? Ilang months na po bang buntis si Myla? 3 weeks po. 3 weeks na. Nung na-detect kong buntis siya. Oo. And after that, anong sinabi sa kanya ng kanyang amo? Pinaalis siya, pinababalik sa ano? Bago ho siya ibalik sa agency, ang sabi ho yung agent po, mangyayari daw po nun, ikukulong daw siya. Dahil Tulad ng panloloko sinabi niya. daw ho yung ginawa niya. Oo. Ngayon ho, yung employer niya, hindi ho pumayag. Dahil pulis ho yung employer niya. Naku. Ngayon, ang sabi niya, dahil nagpangalawa ho siyang medical Oo. Dahil gusto talaga ng malaman ho ng employer Kung kung totoong totoong buntis. Nung pong pangalawang employer, Nalaman. yung medical niya, nalaman po na buntis talaga. 3 weeks. Kaya siya po ang naghatid mismo sa agency. Sinauli doon sa agency. Okay, ngayon, anong sabi ng agency na kumukup ka sa kanya doon? Pinipigilan ba siya? Ano ba yung sinasabi na kailangan doon, meron daw siyang bayaran bago siya makaalis ng Dubai? Hindi naman po siya pinipigilan umalis, kaya lang ho, kailangan daw ibayaran niya lahat ng nagastos, saka sa kanya daw yung pamasahe. Tulad ng, ano ibig sabihin ng ginastos? Yung papunta doon sa Dubai? Meron ho nabanggit yung kapatid ko na 12,000 dirhams. Yun daw po yung bibigay nila. Okay. Saka yung pamasahe. Pero willing na talaga ito si Myla na umuwi. Okay. Sige, idudulog natin ito sa OWA at makakausap po natin sa linya ng telepono. Walang iba kundi si Ma'am Josephine Tobia, ang head ho ng Advocacy Social Marketing Division ng OWA. Ma'am Josephine, good evening po. Yes, good evening, Mr. Alex. Opo, Ma'am Josephine, medyo medyo may problema ho tayo dito. Dahil inaamin naman po ng kapatid ho ni Myla na si Daisy nandito po sa aming studio na umalis po ng bansa itong si Myla through illegal recruiter po, ma'am. Ano po, pwede ba ho na, I'm sure, pwede ho tayo makatulong ho sa kanya, ma'am?
yeah, definitely. Hindi naman natin dinidiscriminate yung mga Opo. non-OWA members. So, Opo. lahat ng OFWs, tutulungan natin. Oho. Wow. Kahit Narinig ko na- nga yung salaysay niya eh. Oho. So paano po ito, ma'am? Meron pong banta sa kanya, yung agency po dun sa Dubai. Ang sinasabi, bago daw siya makaalis ho ng Dubai, kailangan daw bayaran yung mga gastos. Meron po ba mga ganun pong arrangement po ba, ma'am? Well, kung yan, depende sa napirmahan niyang kontrata. Oho. So, pinipenalize siya. Ang mahirap dito ngayon, kung matitrace natin yung counterpart niya dito sa Philippines. Mhm. Sino ba kung meron silang contact number ng Philippine Recruitment Agency, pwedeng ibigay sa amin, even if they are non-licensed, Oho. we can still trace them. But definitely, from the, anong bansa nga ito? Kuwait ba to? O Dubai, Saudi? ma'am, Dubai. Dubai. Opo. From Dubai, we can trace the girl immediately. Oho. Pero tanungin ko kay kay Daisy, Ma'am Josephine. Daisy, yung bang recruiter niya nahagilap ba ho pa ba ninyo? Hindi ko na ho nagilap sa ano. Dati ho na chat pa ho namin. Oho. Ngayon ho, hindi na ho. Oh, paano po 'yun, Ma'am Josephine? Mukhang naglaho na parang bulano itong recruiter. Alam mo niya, may problema talaga ho doon. Well, definitely we have to know kung paano siya na-recruit, even if may recruiter siya. Opo. Somewhere dyan sa process ng recruitment, may isang friend or relative na nag-endorso dyan. So, Opo. sana lumabas na yung taong yun para through that person, matrace natin kung Yes. paano ma-spare yung girl na ma-penalize dyan. Opo. But our welfare officers sa Dubai will negotiate with the employer or the agency pala, no, who's trying to penalize her. Opo. Alamin natin, but we will make sure that she will return to the Philippines Yes. na walang ganyang penalties. Kasi kung hindi naman alam ng bata na siya ay buntis, hindi niya kasalanan yun. No? Plus the fact na illegally recruited yan, hindi maganda yon dahil dapat we will go after the illegal recruiter or kung sino man ang nag-recruit sa kanya papunta dyan. Okay. Siguro, Ma'am Josephine, ang buong detalye siguro po ay nasa kay Ma'am Daisy. Papupuntay na lang po namin si Ma'am Daisy para maganda pong coordination po natin dyan po sa inyo pong tanggapan, Ma'am. Yes, Alex. Please let the girl report to us Apo. tomorrow para makuha namin lahat ng information, ha? Okay, Ma'am. Thank you po so much, Ma'am Josephine. Ma'am Thank you Josephine. all the time. Okay, Thank si you, Ma'am bye. Josephine Tobia po yan ng OWA. Okay, Daisy, bukas na bukas ha, sasamahan ka namin ng Kilos Pronto team para mabigay mo yung detalye ng illegal recruiter niya. Siguro makatulong ka, may bigay mo, may binanggit ka kasi na pangalan kanina. I'm sure at matatrace ng OWA ho yan. Okay? Sige, good luck. Okay, meron po tayong paalala sa ating mga OFW na hindi pa ho umaalis. Dumaan po kayo sa lehitimo at tamang proseso po kapag kayo po ay aalis at magtatrabaho po sa ibang bansa. Kapag dumaan po kayo sa pamamagitan po ng illegal recruitment o yung pong mga nangangakong direct hiring kuno, abay sigurado pong problema po ang inyo pong kakarapin. Pero, ganun pa man, kung merong may problema ho na dumaan po sa illegal recruitment, tulad po nangyari po kay Myla, sabi naman po ng OWA, gagawan po natin yan ng paraan. Okay, dito po tayo sa Kakaibang Lunas. Kilalanin ho natin si Leonardo Arpon. Siya po'y 61 years old. May edad na ho siya na taga QC. Abay, meron po siyang prostate. Ito po ay karaniwan po sa mga lalaki na may ganito pong edad. Ito daw patungo na ho sa cancer. Nagkaroon po ng karamdaman na prostate, halos lumalabas daw po, pasintabi po sa mga may mga dugo na daw kasi lumalabas. Nang masubukan po ang isa pong herbal supplement, abay umigi po ang kanya pong pakiramdam. Pakinggan po natin kwento niya. Parang ko yung Toyota ko, yung ganon. Hindi ako makatulog, halos nakadilat lang ako, damang ganon. Tumutuloy yung dugo sa breath ko. Lumalabas doon sa sa organ ko. Pa-check up ako. Prostate nga, papunta sa cancer, ganun. Ibang kulay ng ihi ko, parang halos dugo na. Napanood ko yung sa TV yung King Herbal, kaya sinubukan ko.
Malaking bagay dahil pakaramdam ko yung iba kaysa nung araw. Wala nang masyadong pumapatak na ano sa akin. Minsan nung last month, may isang beses pero hindi na naulit-ulit. Maganda na, hindi na katulad na kinakabahan ako na baka nga nakapunta rin sa ganong cancer gano'n. Sa ngayon, mas maganda ang pakaramdam ko. Wala nang nag-take ako ron sa King Serval. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Eto, kengkoy na ho tayo. Overloaded na tricycle, abay bumigay. Pero ang nagtulak ho, mga batang sakay nito. Panoorin po natin ang kanila pong kakengkoyan. Habang binabaybay ng Kilos Pronto ang kahabaan ng Rizal Avenue, lungsod na Maynila, isa nag-iingalong overloaded tricycle ang biglang sumulpot sa aming harapan. Tila ginawang kotse-kotsihang ditulak ng mga batang tricycle na ito. Ito namang si Mrs. Heavygat na nakaangkas sa likod ng driver. Tila nag-enjoy na panoorin ang mga bata sa pagtutulak. Ang isang ito, walang suot na damit habang nakatungtong sa takip ng gulong. Totoy! Kapag ikaw ay nadula, siguradong disgrasyan. Hala, tulak mga bata sa nag-iingalong tricycle habang ang lalaking ito, binabae. Pala, malaray na pang nakaupo sa bubungan ng tricycle. Sandaling nagpahinga ang mga bulilit pero maya-maya pa, heto na naman, tulak mga chikiting. Hoy, hoy, hoy mga kengkoy! Huwag mong idamay ang mga chikiting sa pagpapasada mo at baka ikaw ay makadisgrasya kung wala kang pakialam sa buhay mo. Huwag ka nang mandamay ng iba. Mga traffic enforcers, konting gising naman dyan para maiwasan ang hindi inaasahang disgrasya. Ang tanong po dyan, yung bahong biyahe nila, nakarating ba sila sa kanilang patutunguhan? Mukhang hindi yata. Di ba minsan ang mga sasakyan kasi, di ba kapag itinulak mo, medyo hard starting, kick starting, di ba? So yung po motor, ewan ko kung naka-andar po yon. Anyway, ingat-ingat po mga chikiting. At sa ngalan po ni Ben Tulfo na nagpapahinga lamang po. Siguro bukas po ibabalik na po siya. At patuloy po tutukan ang Kilos Pronto. Kung kayo po may mga problema, kung meron po yung mga sumbong, kung kayo po inaapi at inalipos na ng ilan po natin mga kababayan, meron na kayong kakampi dito po sa Kilos Pronto. Ako po si Alex Santos. See you tomorrow. Higit sa sumbungan, imbestigahan at balitaan, dapat Kilos Pronto!